Samahan niyo akong pag-usapan ang tsaang gubat. Siguro naman marami sa atin ang nakakilala nito. Ngunit marami sa atin ang hindi ito pinapansin. Pero alam niyo ba, ang halamang ito ay isa pala sa 10 halamang gamot na nirekomenda ng Department of Health dito sa Pilipinas. At ano-ano nga ba ang gusto mong malaman patungkol sa halamang ito? At papaano ito gagamitin bilang isang halamang gamot? At yan ang pag-uusapan natin. Ang halamang ito ay kilala dito sa Pilipinas bilang tsaang gubat o kalimugmog. Tinatawag din ito na Philippine tea tree at Pukin tea tree. Wild tea naman kung tawagin sa salitang Ingles. Ang tsaang gubat ay isang maliit na halaman na may matitigas na sanga at mga kumpul-kumpul na dahon kung tumubo. Karaniwan itong makikita na ginagawang ornamental plant. Ito ay namumunga ng maliit na hugis bilog at nagiging kulay pula kapag ito ay naging hinog. Ito ay popular na ginagamit bilang halamang gamot para sa iba't ibang uri ng karamdaman. Maaring gamitin bilang panggamot ang mga dahon at ugat nito. Karaniwan itong nilalaga at iniinom bilang isang tsaa at narito na ang mga benepisyo ng tsaang gubat ayon sa pag-aaral. Una, mayroon itong anti-allergy na katangian. Ayon sa pag-aaral, ang tsaang gubat ay naglalaman ito ng rosmarinic acid at micropilon na epektibong panglunas sa allergy. May kakayahan din itong pigilan ang paglabas ng histamine mula sa cells na nagdudulot ng type 1 hypersensitivity. Pangalawa, makakatulong sa digestive problem. Maraming digestive problem ang malulunasan sa pag-inom ng tsaang gubat. Ilan sa mga ito ay ang pagtatae, dysenteria, gastroenteritis, gastomotility at pananakit ng sikmura. Pangatlo, mayroon din itong analgesic quality. Ang tsaang gubat ay nagtataglay ng analgesic properties na may kakayahang makagamot ng pananakit ng ulo. Napatunayan ito sa pag-aaral na ang tsaang gubat na nagpapakita ng 51% effectiveness bilang analgesic at 20% naman gamot sa pamamaga. Pang-apat, maganda din ito sa mental health. Ang pag-inom ng tsaang gubat tea ay nakakatulong na mapababa ang stress hormones level ng isang tao na malaking bagay upang makatulog ng mabilis at mahimbing. Ito din ay makakatulong upang magkaroon ng alertong pag-iisip at maiwasan ang nervous tension. Panglima, maganda din ito sa may problema sa tigyawat o acne. Ang tsaang gubat ay makakatulong upang makaiwas sa acne breakout dahil ito sa taglay niyang antioxidants. Maaring inumin ito bilang isang tsaa o gawin itong panghugas sa muka. Ang pinaglagaan ito. Pang-anim, maganda ito para maprotektahan ang iyong puso. Ang regular na pag-inom ng tsaang gubat ay makakatulong upang mapababa ang cholesterol level at blood pressure level. Dahil dito may iwasan ang pagkakaroon ng atake sa puso o stroke. Pang-pito, mayroon itong taglay na antibacterial properties. May mga pag-aaral na nagsasabing mayroon itong katamtaman na antibacterial activities laban sa ibang uri ng bakterya. Kaya naman ito ay mabisa panghugas sa sugat. At napag-alaman din sa pag-aaral na ito na ang tsaang gubat ay maaring gamitin bilang isang natural na antibiotic na makakatulong upang malabanan ang iba't ibang infeksyon at pinapatay nito ang bakterya. Pang-walo, meron din itong anti-inflammatory properties. Ayon sa resulta ng pag-aaral, ang katas ng tsaang gubat na kinukuha sa pamamagitan ng alkohol ay may sangkap na may kakayahang lunasan ang pamamaga. Ito ay dahil sa iba't ibang uri ng phytochemicals na mayroon ang tsaang gubat, na mainam din para sa arthritis. Gayunpaman, kailangan isagawa ang mga pag-aaral para matukoy kung alin sa mga phytochemicals ang dahilan kung bakit nakakagamot ng pamamaga ang tsaang gubat. Pang-siyam, nakakatulong para sa oral health. Ang tsaang gubat ay pwede gamitin bilang pang-mouthwash o pangmumog dahil sa sinasabing mataas ang fluoride nito na makakatulong upang maiwasan ang pagkasira ng ngipin at pananakit nito. Dagdag pa dyan para mas mabilis gumaling ang mga singaw sa bibig. Isama pa dyan ang antibacterial properties upang mapangalagaan ang kalusugan ng ngipin at bibig. Ang pag-inom ng tsaang gubat mula sa halamang ito ay nakapagpahupa din ng tuloy-tuloy na pag-ubo. Ang tsaa naman at pinagsamang dahon at ugat ay makakatulong magkontrol ng level ng asukal sa dugo. Sa taong may mga sakit na diabetes, maaari din ipainom sa taong nalason dahil sa kinakaing halaman ang pinaglagaan ng ugat ng tsaang gubat.
At dahil nga sa maraming benepisyo, ang halamang gamot na ito, may mga kumpanyang gumagawa na nito ng tableta o tibag na maaring mabibilis sa mga pinakamalapit na butika. At narito ang mga pag-iingat at babala. Upang mapakinabangan ng ligtas at epektibo at ang magandang benepisyo ng tiyaang gubat, kailangan mong isaalang-alang ang mga sumusunod. Bagamat bihirang mangyari ito, pwede kang magkaroon ng allergic reaction kapag magpahid ka ng tiyaang gubat sa iyong balat. Kagaya ng kapag ginamit mo ito bilang panlinis sa sugat. At tulad ng kaso sa isa pang halamang gamot na sambong, wala pang pag-aaral na magpapatunay na ligtas itong inumin ng mga buntis o nagpapasusong ina. Sa pangkalahatan naman, ligtas naman ang tiyaang gubat kung inumin sa inirekomendang dosis nito. Pero pinakamainam pa rin na kumonsulta sa inyong mga doktor. At upang makagawa ng iyong tsaa, hugasan ang dahon ng tiyaang gubat gamit ang tubig at adta rin ang mga dahon hanggang sa magkaroon ka ng isang tasa nito. Pakuluan ang isang tasang dahon ng tiyaang gubat sa 2 tasa ng tubig na may katamtamang lakas ng apoy sa loob ng 15 hanggang 20 na minuto. At pwede mong gamitin ang tsaa bilang pangmumog sa oras na lumamig ito. At para naman sa mga nagtatae, uminom ng 1 tasa na tsaa tuwing 4 na oras. At upang mas gumanda pa ang pagkalahatang kalusugan, uminom ng 1 hanggang 3 basong tiyaang gubat bawat araw. At hanggang dito na lang ang topic natin patungkol sa tiyaang gubat. Sana marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod, paalam.